Then the Lord turned to him and said, I will make you strong. Sabi nyo nga, strong. Strong. Gagawin kanyang malakas. Sabi niya, go and save Israel from the Midianites. I am sending you. Hindi siya nagre-request Gideon, pwede bang iligtas mo ang Israel? Hindi, sabi niya, I am sending you. Parang wala ka ng kawala. Tapos, sabi ni Gideon, Sir, paano ko ililigtas yung Israel? By the time, pag ikaw ang bunso, si Gideon ang bunso sa kanila. Parang siya yung least sa family. Sabi niya, paano ko ililigtas ang Israel? Paano ko to ililigtas to? Paano ako magiging si Son Goku? Paano ako magiging isang Super Saiyan? Paano ako magiging si Eugene o isang mga superhero anime character? Ganito lang ako. Mahirap lang kami. Wala akong kayang gawin. So, ganun ang drama niya. Ganun ang mga excuses niya. Paano ko gagawin na isang bagay, ako nga hindi ko ito magawa. Diba? Yun yung drama ng buhay niya. Tapos sabi niya, sabi ni Jesus, ni Lord, but I, Jehovah, will be with you and you shall quickly destroy the Midianite hordes. Ayan, sabi niya, sige, naniniwala ako, pero kung ikaw nga talaga yung Lord, kung ikaw nga talaga yan, magkaroon tayo ng twist, magkaroon tayo ng challenge. Sige, kung ikaw si Lord kung ikaw si Lord, kailangan magpakita ka sa akin, mag-prove ka sa akin ng mga miracles. So, ang ginawa ni Gideon, kumuha siya ng mga gamit, mga ox, kumuha siya ng mga ox, nilagay niya dyan. Tapos sabi ni Lord, ilagay mo lang dyan. Tapos, may hawak na staff si Lord, nilagay niya dun sa may ox, sa may cattle, at nag-apoy. Tapos sabi niya, okay, naniniwala na ako. So, kailangan pa niya ng patunay para sabihin lang talagang totoo na si Lord yung kausap niya. So, ayan, sabi niya, Lord, sige, ma-agree na ako, ganyan. So, lalaktaw tayo. Lalaktaw tayo. Pero sabi niya, bago mo iligtas ang buong Israel sa mga Midianites, kailangan nyo munang tanggalin si Baal sa area nyo. Kailangan nyo munang wasakin yung altar ni Baal at palitan yan ng altar ko. Kasi by that time, sinasamba ba rin nila si Baal. So sabi nila, sige Lord, gagawin ko yan. Note, ginawa niya yon sa gabi at nagsama siya ng mga kaibigan niya, ng servants niya, kasi natatakot siya. Natatakot siya. Kasi ano yung sasabihin sa kanya ng mga tao? Ano yung iisipin sa kanya ng mga tao? Kasi parang ikaw, ang gagawin 1 versus 100. Parang ganun na magiging drama pag ginawa mo yung bagay na yun. So ginawa niya yun sa gabi. Tapos, laktaw tayo, chapter 36. Ito na, gagamitin na ni Lord si Gideon. Pero deep inside, andun pa rin yung question ni Gideon. Gagamitin ba talaga ako ng Panginoon? Kikilos ba talaga ang Lord? Gagawin ba talaga akong extreme ng Panginoon sa planong ito? Ngayon, sabi niya, Panginoon, kung talagang gagamitin mo ko, kung talagang ililigtas ko ang mga tao sa pamamagitan mo, gagamitin mo ko, magpakita ka sa akin ng isang himala. Ayan, babasahin natin. If you are really going to use me to save Israel, as you promised, prove it to me in this way. Ayan. I'll put some wool on this threshing floor tonight. And if in the morning, the fleece is wet and the ground is dry, I will know you are going to help me. Sabi niya, sige, Lord, itong bagay na to, pag ito basa, maniniwala ako. Hindi siya binigo ng Panginoon. Then sumunod, sabi niya, Panginoon, huwag kang magagalit sa akin. Pwedeng isa pang sign, isa pang miracle. Ang lakas ng loob, no? Isa pa. Pag ito naman, Lord, basak, pagdating ng kinabukasan, maniniwala ako sa'yo na ako yung gagamitin mo. Hindi siya binigo ng Panginoon. So, let's pray. Father God, sa oras na to, sa hapong ito, binubuksan ko yung puso ko. Pumasok ka sa puso ko, Panginoon. Panginoon, gusto kong maging katulad mo, to be more like Jesus. Binubuksan ko yung Panginoon, yung puso ko sa mga maaari mong gawin. Sa mga blessing mo, sa mga miracles, sa overflowing abundance, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin. Ama, walang mahirap intindihin kapag ikaw ang nagbibigay ng wisdom.
Kaya Panginoon, ipaunawa mo sa kanilang lahat yung gusto mong sabihin sa oras na to. In Jesus' name we pray, Amen. Okay? Medyo mahaba yung istorya ni Gideon. Pero may joke ako sa inyo. Ano ang tawag sa, ano yung book sa Bible na pwede ba ako mag-joke kahit walang connect sa kahit walang connect sa preaching. Ano ang tawag sa book sa Bible na laging dinidikit sa ilalim ng lamesa at table? The Judges. Judge. Okay, next. Alam niyo ba na this week nagpadala ng message ang Facebook para sa mga magaganda at gwapo? Hindi niyo na-receive. Alam niyo na yun. Kuya, ang kapal ng mukha mo, parang gwapo mo eh. Hindi ko rin na-receive. Ayan. Okay. FC. Ayan, no? Meron akong telegrama dito eh. Okay, no? Sino dito mga first time ulit? Taas kamay. Ayan, ayan, first time. Tapos yung mga datihan na, yung mga matagal na uma-attend. Matagal na uma-attend, matagal na. Ayan, so kahit papaano, alam ko kung paano magiging atake ko sa inyo. So, okay? Okay. Nasa, ngayon kasing hapong to, hindi lang basta friend zone, no? Okay? Hindi kita tatanungin kung na-friend zone ka. So dito na friend zone na. O, diba? Hindi ko kayo tatanungin kung na-friend zone na kayo. Diba? At girls, hindi ko rin tatanungin kung nang friend zone ka na. Okay? Kasi ang tanong ko sa inyo, ito. Nasa friend zone ka ba? Andun ka ba sa zone kung saan isa ka lang friend? Kung saan, andun ka lang sa isang friend. Okay? Kasi ngayong hapong ito, ibang move on yung pag-uusapan natin. Hindi lang move on sa love life. Mas matindi pang move on yung gagawin natin. Isang malaking leap of faith. Okay? Kaya kapit kayo. Ayan. Nandiyan ka ba sa area ng buhay mo ngayon na parang walang nangyayari? Okay? Parang barado, parang stagnant, parang walang progress, parang walang improvement. Walang nangyayaring kakaiba at nakakapanabik na eksena sa buhay mo. Parang gigising ka lang, toothbrush, maliligo, papasok sa school, din matutulog ka ulit, din ganun lang. Parang isang non-sense cycle. Parang walang kwentang cycle yung nangyayari sa buhay mo. Tapos, napansin mo rin ba na matagal ka ng tao, pero walang improvement sa'yo, walang growth. Parang 10 years ago, ganito ako, bakit ngayon ganito pa din ako? May mga ganyan bang eksena sa buhay nyo? Na parang, ba't parang hindi ako nag-i-improve? Parang walang nangyayaring kakaiba sa akin. Tapos, ikaw ba yung, makinig kayong mabuti. Ikaw ba yung tipo ng kabataan na okay sa'yo yung safe? Okay sa'yo yung safe, pero walang mga challenges, as in safe lang. Ayaw mo nang nai-stretch. Ayaw mo nang napupwersa. Ayaw mo nai-stretch ang utak mo, emotions mo, etc. Ayaw mo nang nahihirapan ka, gusto mo, paisi-isi ka lang. Baka kayo yun, okay? No? Okay. Sino naglalaro ng video games? Okay. Sa video games, dahan mga boys, huwag na yun itanggi. Ako din, mahilig ako sa video games. Video games, kapag ang mode of difficulty mo ay easy, madali lang, as in 1, 2, 3, easy lang, hindi mo nakukuha ang lahat ng items and skills kasi hindi available ang mga rare items sa easy mode. Tama, Isaac? Lagi itong nakukuha sa extreme or pro mode. Pag naglalaro ka ng games, pag difficulty mo medyo mataas, mas madami ka nakukuha, mas mataas ang experience mo. Pag mahirap ang ginagawa mo, mas mataas ang iyong experience points. Okay, tandaan yan. Okay. Kasi ang buhay natin ay parang video games, no? Kapag lagi na lang madali ang ginagawa natin, hindi natin nakukuha yung mga bagay na talagang astig ang halaga. Oh. Diba? Try nyo lang maglaro minsan ng video games. Pero, may mga tao na ayaw nang umalis sa easy mode ng buhay nila. Ayaw nilang mahirapan. At hindi pwede yon. Hindi ko naman sinabing magpinatensya ka dyan, mahirapan ka talaga, huwag kang matulog. Hindi. Ilinawin ko sa inyo yan. Diba? Alam niyo kasi kapatid, God called each and every one of us to grow in our walk with Him. We need to be stretched. Kailangan nating mabatak.
from time to time. It can be hard, a little nerve-wracking, and sometimes a little painful. Okay? But God is working something even greater in us and for us. Rest assured though, He will get you through whatever it is He called you to do. Ganyan ng Panginoon eh. Yan. Ang Lord kasi may great plan sa atin. Diba? Tayo, may mga kanya-kanya tayong calling. May mga kanya-kanya tayong pagkatawag. Hindi ka lang basta isang estudyante. Mas higit pa sa'yo ang pinlano sa'yo ng Panginoon. Ang plano sa'yo ng Panginoon, isang bagay na hindi mo lubos maisip. Kasi napakagrabe at napakaganda. Ganon katindi, ganon ka-great ang plan sa'yo ng Panginoon. Note, dahil great ang plan niya, hindi tayo pwedeng mag-stay sa easy mode. So, great, napakaganda ng plano ng Panginoon para sa akin. Pero ang effort na binibigay mo ay pang-easy. Pang-easy level lang. Hindi pwede yung ganon. Kailangan kung gaano ka-great ang binibigay sa'yo ng Panginoon, ganon ka din dapat magka-strive. Ganon ka din dapat ka-great. Okay? No? Kaso ang iba, kagaya ng sabi ko, kontento, nasa pa-easy-easy. Ngayon, tatanungin ko kayo, hindi niyo ako kailangan sagutin. Sagutin niyo ang sarili niyo. Ikaw ba yon? Kontento ka ba sa pa-easy-easy sa buhay mo? Okay, hindi niyo ako kailangan sagutin. Okay? Pag sinabi natin kasing friend zone, busted. Pinaganda lang ng mga girls. Ganito yun eh. Lord, anak, akong bahala sa'yo. To the next level tayo with greater opportunities and full of challenges. Isang level na full of love and level na kung saan pwede kang mag-improve and develop more about you. Mai-stretch ka nga lang, anak. Medyo mahihirapan ka kasi mag-a-adjust ka. Tapos yung mukha ng mag-a-adjust ako, mahihirapan ako. Pero sa kabila nun, sasamahan kita. Anak, mahirap pero posible. So, will you? Tapos sabi natin, tayo, I'm not sure eh. Lord, mahirap? Mag-a-adjust ako? Mai-stretch ako? Okay na ako sa buhay ko, Lord. Okay na ako sa paisi-isi lang. Oh, di ba? Next. Inaalok tayo ng Lord sa malaking bagay, pero sa isang pagbabago na hindi natin lubos maisip. Isang plano na kanyang pinaghandaan para sa'yo. Nag-effort siya para sa'yo eh. Pero tumanggi ka, masakit yon. Tinanggihan natin siya at ayaw natin ng mga pagsubok. Mas pinili natin na maging safe tayo at maging safe tayo. Tayo ay nasa friend zone. Friend zone, other term, level 1 zone. Other term, easy zone. O mas kilala sa tawag na comfort zone. Okay? Si Gideon, tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, anak, kailangan mong humakbang, kailangan mong gumawa ng mas malaking mga bagay para mas ma-achieve mo yung mga plano ko sa'yo. Ganun nung nangyari kay Gideon eh. Ngayon, tatanungin kita ulit, ano kaya ang mangyayari sa buhay mo kung 10 years from now, nasa paisi-isi ka lang? 10 years from now, paisi-isi ka pa lang din. Hindi ako magtataka kung wala kang magandang trabaho at wala kang magandang bahay, wala kang kotse. Kasi paisi-isi ka lang. Diba? Alam kung mayaman ng pamilya mo. Pero kung hindi ka paisi-isi 10 years from now, ginagawa mo yung mga matitinding bagay para sa Panginoon, the best yun. Okay? Si Gideon, hirap na hirap siya. Diba? Hirap na hirap si Gideon kasi parang, paano niya gagawin yon? Tayo mga kabataan, meron tayong 3 dahilan kung bakit hindi tayo nag-i-step. Kung bakit hindi tayo umaalis sa friends sa comfort zone. Babes, pakakita ng picture. Ayan. Yung maliit na bilog, your comfort zone. Yung malaking bilog, where the magic happens. Diba? Where the magic happens eh. Andun ka, andito ka lang. Hanggat hindi ka umaalis dyan, hindi mo mararanasan yung kakaibang klase ng buhay. Diba? Gusto nating maging extreme. Gusto natin maging, pero wala, andyan tayo. May mga dahilan kung bakit. Una, ayan na. Wait lang. May mga wall. Una, wrong self-image. Si Gideon, sabi niya,
Ako gagamitin mo ako, Panginoon. Magsasaka lang naman ako eh. Nagigiling nga lang ako ng trigo sa amin. Ako yung gagamitin mo. Bakit ako pa yung gagamitin mo? Madami pa namang iba dyan. Yun yung laging nakatatak sa isip natin na hindi tayo fit para doon. Meron tayong parang wrong self-image. Sabi mo nga, I am a giant. Sabi mo, I am a giant. I am a giant. Ganun ka dapat. Ganun dapat ang tingin mo sa sarili mo. Isa kang higante. Diba? Ganun. Dahil isa kang higante, hindi ka kasya dyan. Dapat dun ka sa mas malaki. Okay? Yan. Hindi ka kasya dyan sa maliit na zone na yan. Dapat sa'yo sumama sa malaking zone ni Lord. Diba? Tsaka isa pa, you are designed to do greater, bigger, and more extreme challenging things to fulfill the purpose of your life. Gaya ng kuntatin kanina, si Gideon, umagalan siya ng trigo eh. Parang yun yung buhay niya. Pero hindi, sabi ng Panginoon, ikaw ang magliligtas. Ikaw din, ganun din sa'yo. Diba? Hindi ka lang basta isang bata, hindi ka lang basta isang kabataan, hindi ka lang pinanganak para maglaro lang ng video games maghapon, o kaya magdota maghapon, o kaya matulog maghapon. Hindi, meron ka pang kayang gawin. Pangalawa, doubts. May times na inuuto natin yung sarili natin. Nagpapanggap tayong hindi natin alam. Sa chapter 17, sa verse 17, pinagdudahan niya pa, si Lord kaya talaga yun? Minsan dito pag nag-a-altar call, kasi experience ko din yun eh. O kaya magpapa-altar call, kung kinakausap ka ng Panginoon, tapos ikaw deep inside, ako kaya yun? Hindi siguro. Ganun. Diba? May mga ganun eh. Hahakbang ba ako? Hindi naman ako tinatawag eh. Pero nagkakamali ka kasi si Lord yun. Diba? May mga times kasi na hindi tayo kumbinsido talaga kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng Panginoon. Talagang nagdududa tayo. At pangatlo, yung wall, fear. Sabihin nyo nga, fear. Humarap ka sa katabi mo. Sabi mo, hindi ako natatakot sa'yo. Diba? Kaya tayo natatakot kasi iniisip natin yung mga iisipin ng ibang tao. Baka pag ginawa ko to, hindi pagtawanan ako ng ibang tao. Pag ginawa ko tong bagay na to, baka mainis sila sa akin. Diba? Si Gideon, sabi ni Jesus, sirain mo yung altar na yan. Sirain mo yung altar na yan. Pero ginawa ni Gideon, sa gabi niya ginawa para hindi siya makita ng mga tao kasi natatakot siya. Ganun yung afraid. Diba? Natatakot tayo. Anong sasabihin ng iba? Diba? Pag naging extreme tayo, pag lumabas tayo sa comfort zone natin, baka anong sasabihin ng iba? Nagiging baliw na siya, nagiging corny na siya. Pero hindi natin dapat isipin yung iisipin at sasabihin ng iba. Diba? Stepping out of your comfort zone, hindi talaga madali, diba? Ayan. Yung matatapos na ako. Ayan. Maikli lang naman kasi ito. Ayan. Nawala. Ayan. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, what if 10 years from now ay hindi ka nagpapabago, hindi ka lumalabas doon sa comfort zone mo. Alam mo, ang Panginoon tinawag ka sa isang mas matinding bagay. God called you for a greater purpose. Diba? Si Gideon, naghahalo lang siya ng trigo, pero nagtagal, naging isa siyang warrior. Naging isa siyang mighty soldier. Ang hirap kasi sa atin, lagi tayo natatakot, lagi tayo nag-fear. Diba? Isa pa pala, we need to let go. Let it go. May mga bagay sa buhay natin na kaya hindi tayo maka-jump, hindi tayo makalabas sa comfort zone natin. Kasi may mga hinahawakan tayo. Maganda yung exhortation kanina, no? Si Lord meron siyang ibibigay sa'yo na mas malaki. Pero dahil meron kang hawak, hindi mo yun mahahawakan. Kailangan mo yung bitawan. Dito si Gideon, sinira nila yung kay Baal. Ikaw, ano yung mga bagay sa buhay mo na kailangan mong bitawan? Isipin nyo yun. Ano yung mga bagay sa buhay mo na kailangan mong i-let go? For example, simula ngayon, iiklian ko na lang ang paglalaro ko ng computer. Simple step, pero napakalaking mo itutulong sa'yo. Kung dati, meron akong bakanting oras na 5 oras sa loob na isang araw, 1 oras na lang ako maglalaro ng computer, at yung 4 na oras, tutulong ako sa gawaing bahay. Yung mga ganong kasimpleng bagay, pagtalo na yun sa comfort zone mo.
Diba? Isipin mo, ano yung mga bagay na dapat mong bitawan para mas makapunta ka doon sa lugar kung saan nangyayari yung mga magical. Okay? Gideon's case, binitawan niya si Baal. Kagaya niya, may mga bagay din tayong dapat isuko para makaalis sa comfort zone natin. Diba? Ang paglabas sa comfort zone ay isang risk. Para ka na rin magpapakamatay kasi hindi mo alam kung ano yung kalalabasan, kung ano yung magiging resulta. Pero isa lang sigurado, no? Basta pag sinabi ni Lord, anak, lumabas ka sa comfort zone mo, akong bahala sa'yo. Diba? Ayan. And last. Okay? Balik tayo sa chapter 17. Gideon replied, if it is really true that you are going to help me like that, then do some miracles to prove it. Prove that it is really Jehovah who is talking to me. But stay here until I go and get a present for you. All right. He said, I'll stay here until you return. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka. Sino dito, sa loob-loob mo, inaamin mo na friend zone mo si Lord? Kumbaga parang, Lord, hindi ako lumabas dun sa comfort zone ko, tinanggihan ko yung mga bagay, yung mga mas malalaking bagay na binigay mo para sa akin. Lord, salamat kasi naghihintay ka hanggang sa bumalik ako. Salamat at naghihintay ka na marinig mo sa akin yung matamis kong oo. Next, diba? Kabataan, medyo magulo, medyo mahirap intindihin. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Do greater things. Gumawa ka ng mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Hindi naman sinabing pumatay ka na, hindi. No. Gumawa ka ng mga bagay na matcha-challenge ka. Gumawa ka ng mga bagay na talagang magmamanifest kung gaano ka-great si Lord sa buhay mo. I am the former president of UMYF. At talagang malaking step ng comfort zone ko yon. Kasi hindi ako ganun kagaling. Parang wala masyado akong alam. Pero sinamahan ako ni Lord eh. Andun ako sa mga panahon na anong gagawin, sinong dapat kausapin, anong dapat unahin, anong dapat isipin, sinong dapat puntahan, ano ang dapat ayusin, anong dapat alamin, mga puro tanong. Basta nag-guess lang ako kay Lord. Ko, Mario, ikaw ang bagong president, ikaw ang gusto ko magbasa. Sige Lord. Ganun. Kahit hindi mo alam yung parang magulo sa dibdib yung ginagawa mo, huwag kang matakot kasi kasama mo si Lord. Bakit kayo tahimik? Kabataan, kung gusto natin maging isang magaling na tao, kung gusto natin maging isang great, gumawa tayo ng kakaiba, gumawa tayo ng great things. Yung mga bagay na feeling natin ang uncomfortable tayo. Ako nga dati hindi ko kinakausap yung mga classmate ko eh. Pero dahil the Greatest Commission, kinakausap ko sila. Hindi ako ganon. Ang kaibigan ko lang dati sa school is 3. Isang lalaki, 2 babae at kami lang. Parang badudis lang dito dati. Pero dahil sa Greatest Commission, kailangan ko lumabas, kailangan kong kausapin yung tao. Ikaw, tanongin mo sa sarili mo, ano yung mga bagay na dapat mong gawin? Diba? Para matupad yung plano sa'yo ng Panginoon. Let's pray. Lord, mahirap gawin yung mga bagay na pinapagawa mo. Mahirap isipin, mahirap intindihin. At Lord, nakakatakot umalis dun sa comfort zone namin. Nakakatakot mag-step out. Kasi pag humakbang kami, hindi namin alam kung ano yung tatapakan namin. Hindi namin alam kung ano yung makikita namin. Hindi namin alam kung ano yung mga maaaring maging kahantungan pag humakbang kami. Kasi Lord, ano mo kung ano yung problema sa amin? Kulang kami ng faith sa'yo, kulang kami ng trust sa'yo, at madalas lagi namin pinagdududahan kung ikaw nga ba talaga yung kumakausap sa amin. Panginoon, alisin mo sa amin yung mentality na yun, yung ganong pag-iisip. At Lord, bigyan mo kami ng courage. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Sa tuwing may sasabihin ka, sa tuwing may pag-uutos ka, kikilos kami, walang pag-aalinlangan, wala nang tanong-tanong. Ama, gusto namin mula sa oras na to,
makalabas kami sa comfort zone namin. Ayaw na naming mabuhay ng paisi-isi lang. Ayaw namin ng easy mode. Gusto namin yung na-challenge kami. Kasi matindi yung plano mo para sa amin. Lord, sa aming mga UMYF, samahan mo kami sa lahat ng aming ginagawa, sa aming pag-aaral at sa lahat-lahat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Last. Isang bagay na nakakapagpabago sa buhay ko. Isa kang giant. Tandaan mo yan. Dahil isa kang giant, tinitingala ka ng ibang tao, pinagmamalaki ka ng ibang tao, kaya mong gawin lahat ng bagay. Dahil isa kang giant, marami kang kayang gawin, marami kang kayang patunayan. At dahil isa kang giant, hindi ka lang isang sisiw, hindi ka lang isa basta-basta. Great ka. The best ka. Praise God.